Ngayong araw, isang murang tatunan naman ang ibibigay natin para sa mapagmahal na ama na first time magpapatattoo na nag-commute lang galing pa all the way from Valenzuela, ang syudad kung saan siya nagtatrabaho ng marangal bilang isang technician na ginagamitan ng techniques na breathing technique na kanya pang natutunan sa pamamagitan ng pag-iensayo sa tuktok ng bundok na mayroong sea of clouds habang nagkukungfu-kungfu habang pumapatak sa kanyang ulo ang malakas na patak ng tubig na lumalagaglag lumalaglag mula sa itaas ng mataas na waterfalls kasabay ng One Punch Man daily routine. Araw-araw 100 push-ups at 100-kilometer run, vegan diet na may halong eat-all-you-can buffet, nagpupuyat ng magdamag na inumaga kagabi, tapos may kumpletong tulog kinabukasan. Samahan mo pa ng father responsibility pag uwi sa bahay at marami pang ibang gawain na who knows what else. Alam niyo na naman yung mga babae, yung mga asawa na minsan kung ano-ano yung mga pinapagawa. joke lang. Basta ganun. Pero kidding aside, saludo sa lahat ng tatay out there na hindi marupok at responsable sa lahat ng aspeto ng pagiging magulang. Ay. Anyway, client requested na tatuan ko daw siya ng angel half sleeve sa kalahating braso sa kanyang kaliwang left arm. Eto, napili ni boss kasi simbolo daw to ng mga anak niya. Uy, anak pala. Mga or anak. Basta ganun. Na itinuturing niyang isang anghel na biyaya mula kay Lord. Speaking of, malapit na guys, ang mahal na araw. Sa mga gusto dyan ng religious tattoo, pwede na kayo magpabook ng schedule nyo habang maaga pa. Alam nyo naman na malapit na ang bakasyon. Sa mga sawa na dyan magpahena tuwing maliligo sa dagat. Sa mga nagbuburang sa mga nabuburang sticker tuwing naliligo sa swimming pool. Sa mga temporary ink na nabubura kada kakapitan ng linta sa ilog. Ano pa hinihintay nyo? Huwag na kayong maghintay pa. Pahintay din kayo no? Pa-importante. Alam nyo kasi guys, ganito yan. Merong mga bagay na di na dapat pinag-iisipan. Isipin nyo kung magdadalawang isip ka pa, baka kung ano pang mangyari, di ka pa makapili. Ako kasi yung tipo ng tao na open-minded sa lahat ng possible options before I come up sa isang design or sa isang decision. Design agad din sa isang decision, pero hindi ibig sabihin nun na patatagalin ko pa. It's like listahan lang yan sa pagbili sa grocery. Kapag nakuha mo na isang bagay, basta mo na lang i-cross out, or kapag napagdesisyonan mo na, basta mo na lang ganunin. Di pwedeng proceed agad sa plan B kung di pa nasusubukan man lang yung plan A. Ganon, basta maraming tumatakbo sa utak ko hindi ganon. Pero di rin dahilan yun, dami ng pagpipilian para patagalin. Hindi naman porket sinabing pinag-isipan mo, abutin ka ng 1 taon, grabe ka naman mag-isip niyan. Talaga bang may isip ka? Kadalasan kasi, ang tagal nating magdesisyon tapos ang outcome mali pa rin naman pala. Mabuti sana kung palaging unlimited magkamali, hindi yung 1, 2 ayos lang. Paano kung palaging mali? Parang di na yun kaya ng basta lang remedyo kung basta-basta lang na bahala na. Tsaka buti sana kung pwede mo pagawin yung plan B. Kung minsan, pagka sumablay tayo sa plan A, tapos lumipas na ang maraming panahon ng mga panahong lumipas, diba? Wala na, hindi mo na pwede gawin yung mga ibang mong plano kasi nga wala nang budget, wala na sa panahon, hindi ka na excited dun sa bagay na yun, hindi mo na trip, 'di ba? Wala ka ng time, iba na yung hilig mo, iba na yung trip mo sa buhay, 'di ba? Kaya nga
kapag ka may gusto kang gawin, gawin mo na agad. Lalo na kung magpapatato sa akin. Kasi syempre, alam mo naman, ang daming magpapatato. Tapos kung kailan ka busy, kung kailan din ako busy, tsaka tayo magtatagpo. Ang lupit mo ah. Para kang para kang anak ni uy. Basta, huwag na tayo magbanggit ng pangalan. Basta pang mga anak ka ng special na tao ah. VIP. Nahilo tuloy ako dun kaka-explain. Tama na nga yan. Balik tayo dito kay bossing na client. Gaya ng sabi ko kanina, unang tatuto ni boss. Kaya naman tinanong natin siya ng mabuti. Pinayagan siya ni madam sa session na to. Hindi naman halata kasi tawag siya ng tawag na medyo maiksi lang naman. Just checking lang sa status ni darling niya. Alam ko yung ganyan, yung may tiwala ka naman sa kanya, pero mas gusto mo pa rin kung ano ang mga kaganapan. Alam mo, upang mapunan ng bakanting espasyo ng kanyang kaisipan, mga tanong na saan ba, sino-sino, ilang oras pa, kailan ba, paano pag ganyan, paano pag gento. Iba kasi talaga nagagawa ng peace of mind. Kaya kung kayo di nyo trip ganyan na may tawag ng tawag, I guess marami siguro kayo masyadong ginagawa, occupied bawat oras ng isang bagay, or hindi nyo talaga kayo ganun ka-sweet, or pwede rin naman na wala lang kayong pake. Tsaka misa kasi ganito yan alam nyo, na maparami ng experience na ganito. Kung sino pa yung mga hindi nagpapatato, sila pa yung mas excited dun sa tintusok. Uy, tapos na ba? Uy, patingin nga ako. Uy, ang tagal. Ay. Hello guys, chill lang kayo kasi madali lang yan, matatapos din yan. Tsaka alam nyo, kung sa susunod sa mga gusto naman dyan na hindi nyo naman miss yung mga asawa nyo sa pagtatato natin, i-recommend nyo magpa-home service na lang sa akin. Ako naman kasi nag-home service ako saan man lupalop ng daigdig, lupalop ng mundo, Pilipinas, bansa, Luzon, diba? Pwede kong motorin yan. Punta lang ako dyan. Saglit lang yan. Ilang oras lang yung biyahe. Last time nga hindi ko nasabi sa inyo. Pero yung tinatuan ko na galing pa sa Suriname, yung galing pa sa South America, home service ko pa yun. Galing Quezon Province. Grabe. May 4 na oras ako nagbabiyahe. Parang isa yun sa mga pinakamalayo kong home service. Bukod dun sa Pangasinan, 'di ba? Pero yung sa Pangasinan kasi, alam niyo naman, minsan meron tayong driver. That time meron tayong driver nun yung magiting nating pinsan ni Simon. Kaya lang kasi busy na siya ngayon. Meron silang ginagawa nung bahay ng tita ko doon sa may Mindoro. Wow, grabe 'yun, 'di ba? Sana all. Pero speaking of sana all, 'di ba? Sana all na lang talaga. Magpa-book na kayo, guys. Pambihira naman kayo. Tapos mag-comment na rin kayo diyan. Libre naman yan 'di ba? Tapos pwede nyo rin ako i-subscribe sa YouTube, pwede nyo i-follow sa TikTok. Wala lang kayong magawa. Itulungan ko nga tong tattoo artist na to, putik, masipag to mag-content 'di ba? Ganun lang 'yun. Follow nyo ako, tapos gawa ko ng mga gantong mga walang kwentang video, o at least meron tayong mapapanood, mapapakinggan na kahit naman hindi ganun kalupit Malay nyo naman, 'di ba? Lumupit din balang araw. Malaking tulong yan para sa akin, guys. Tignan nyo, mas gagalingan ko pa. Konting tulong lang dyan, Tsaka yan, pambihira kayo. Yan na lang gagawin nyo sa mga magpapatato, sa mga gusto na mapag-usapan natin yung murang tattoo, 'di ba? Kung gusto nyo mapag-usapan natin, pagkasyahin natin yung budget nyo, PM nyo na agad ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko. Yun lang. Paano, bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, buyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo Boss, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo?
All goods, boss. You know. Rate mo na boss, 1 to 10. 10 out of 10, boss. Ayos. Si Bossing, dinayo pa tayo ng home service niyan sa... Valenzuela. Ayun, galing pa yan Valenzuela si Bossing. Paano ka nakarating dito, boss? Nag-commit lang po. Commute lang yan si Bossing, pambira. Pangilan tattoo mo to, boss? Unang ito lang, boss. First tattoo ni Bossing, yay! Ulit ka pa ba? Uulit ko, boss. Salamat, boss, sa tiwala. Thank you, boss. Tingnan. Yun, oh.